iyong kapwa, ito po'y kasalanan. Napakarami pong kasalanan. Halimbawa, nakagagawa tayo ng kasalanan 10 beses isang araw. 70 beses sa isang linggo. 280 isang buwan. I-times mo sa 12 yun. Gano'ng karami isang taon ang iyong kasalanan. Ang dami po, di po ba? Ang Panginoong Hesus po ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Hindi po ibig sabihin na dahil napako ang Panginoong Hesus, napatawad na yung ating kasalanan. May proseso pa po na dapat tayong gawin. Yung ihingi natin ng tawad yung ating mga kasalanan sa Diyos. At yan po ang pag-aaralan natin sa umagang ito. Tayo po ay nasa maturity series o yung pagmamature natin bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Tayo po ay ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ang pagsisisi. Ang pagsisisi. The repentance. Una, naghahanap ang Diyos ng mabubuting bunga. Tayo po ay samantaling manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos amang nasa langit. Maraming salamat, Panginoon, na kami po ay muling makapag-aaral ng iyong mga salita. Maririnig namin ang inyong mensahe para sa amin. Buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming kaisipan, upang ang salita mo, ang mensahe mo ay makarating sa amin, pumasok sa aming puso, sa aming isip, at ito po yung aming may pamuhay. O Diyos, ako po na pinagkatiwalaan mo na magdala ng inyong mensahe, bigyan mo ko ng karunungan, puspusin mo ko ng iyong banal na Espiritu, at lukuban mo ko ng iyong anointing, O God. Ang iyong kalwalatian na makita sa aking buhay, hindi ang aking sarili, O Diyos. Lord, maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ang Diyos po ay naghahanap ng mabubuting bunga sa atin. Tayo po ba ay may bunga na? Tayo po ba ay nagbubunga? Ang dalawang uri ng mga bunga. A. Bunga ng kabanalan. Ang Isaias 5:1-7, basahin po natin yung Isaias 5:1-7. Sabi po sa Isaiah 5:1-7, ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa nipis ng bundok na lupay mataba. Hinukaya niya, inalisan ng bato, at saka itinaniman ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito'y naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo,
mga taga-Juda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y matitas? Sa italanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw. Kaya ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilat na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawang. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito, ang bayan ng Israel, at si Yahweh naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas at kanyang hinihintay na ito'y gumawa ng mabuti. Ngunit naging mamamatay tao, inaasahang magpairal ng katarungan, ngunit panay pangapi ang ginawa. Ang Isaiah 5:1-7 ay tumutukoy sa isang tao na nagtanim ng magagandang uri ng ubas sa matabang lupa. Maingat niyang pinagmasdan ang mga puno ng ubas at inalagaang mabuti para mamunga. Umasa siya na ito'y mamumunga ng matamis na ubas, ngunit ito'y naging maasim. Sinasabi ng Biblia na ang nagmamayari ng ubasan ay kumakatawan sa Diyos at ang ubasan ay nilalarawan sa kanyang bayan. Ang Diyos ay naging mabuti sa pangangalaga sa atin na tumaasa siya na makikita niya ang bunga ng kabanalan sa ating buhay. Ang malungkot, hindi tayo namumunga ng mabuting bunga. Yung po, ipinapakita po doon sa ating binasa sa Isaiah na ang Diyos ang siyang magsasaka siya yung nagtatanim. At ang ubasan po ay yung kanyang bayan, ang bayan ng Israel. Inaasahan po ng Diyos na ang Israel ay mamumunga ng mabuti. Mamumuhay sa maayos na pamumuhay. Mamumuhay na may pagsunod sa Diyos. Mamumuhay na may paggalang sa Diyos. Ngunit hindi po natakbuhan ng Diyos sa bayang kanyang pinili yung ganung bunga, yung may pagsunod. Sa halip, ang mga taga-Israel po, ang sabi rito ay naging mamamatay tao. Sumasalangsang sa utos ng Diyos. Hindi niya nakita doon sa kanyang itinanim na ubas yung mabubuting bunga. At sabi nga rito, ang napitas niya ay yung hindi magagandang bunga, yung maasim na bunga. Hindi kalugod-lugod, hindi kaaya-aya. Kumbaga sa isang magsasaka, umaasa siya na yung kanyang itinanim ay mabubunga ng maganda, ngunit hindi namunga. At ang sabi ng Diyos, ang Diyos ay naging mabuti sa pangangalaga sa atin. Amen. Tayo po ang ubasan ng Diyos. Siya po ay nagtanim sa atin ng mabubuting binhi. At tayo po bilang mga ubasan ng Diyos, inaasahan ng Diyos na mayroon tayong magagandang bunga. At ang bunga ito ay yung kabanalan sa ating mga buhay. Ang tanong nga po, tayo po ba ay namumunga ng mabuti? Namumuhay ba tayo na may pagsunod sa Diyos? Namumuhay ba tayo na may kabanalan? Ang malulungkot, hindi tayo namumunga ng mabuti.
mabuting bunga. Dahil sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagsuway, hinahanapan po tayo ng Diyos ng mabuting bunga. At ang sabi niya rito, yung daw ubasan ay hindi na niya pinutulan ng mga sanga na makakasira para mamunga ng mabuti. Kasi ang isang halaman po para mamunga ay ito po ay pinoproning. Pinaalis yung mga sanga na hindi mamumunga para yung mga sanga mamumunga ay makapamunga ng maayos. Dahil nga hindi po nakitaan na magandang bunga yung ubas, pinabayaan na siya ng Diyos. Ganun po, pinabayaan ng Diyos ang bayang Israel. Pinayaan sila kung ano yung gusto nila. Kaya ang bayang Israel po ay napahamak. Letter B, mga bunga ng kasamaan. Hindi may kakaila ang gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulang, pagkapuot, pag-away-away, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkampi-kampi at pagkabaha-bahagi, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong pinapalaan ang gumagawa ng mga ito hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Galatians 5:19-21. Mayroong dalawang uri ng bunga. Bunga ng kabanalan at bunga ng kasamaan. Dito po ba sa mga nabanggit na ito? Meron po ba tayong ginagawa? Yung gawa ng laman. Pag sinabi kong gawa ng laman, ito po yung kasalanan sa buhay natin. Ano po ba yung paulit-ulit pa nating nagagawang kasalanan? Na hindi po natin may suko sa Diyos. Tayo po ba ay mga sinasabi ko rito, yung pakikiapid, kahalayan. Kasama po rito sa kahalayan yung panunood ng mga porno na panurin. Mga malalaswang panurin, malalaswang usapan. Tayo po ba ay nakikiisa pa sa mga ganitong usapan? Ang ating pong cellphone ay punong-puno ng kalaswaan. May mga site ng cellphone po natin na basta na lang lumalabas yung mga panurin na hindi maganda. At alam ko po, kahit yung mga bata hindi napapanood. Hindi ka nagbubukas nito pero bigla na lang papasok sa yung cellphone yung mga panurin na hindi maganda. Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Tayo po ba ay sumasamba pa sa mga Diyos-Diyusan? Hindi lang po ito yung mga ribulto, kundi yung pinagbubuhusan natin ng higit na pagpapahalaga kaysa Diyos. Ito po yung Diyos natin. Pagkukulang. Wala naman po siguro sa atin ng kukulang. Pagkapuot. Ito po yung puot ay higit po ito sa galit. Yung puot po ay panghabang buhay na galit. Sasabihin mo kahit magpantay yung ating mga paa, hindi ko makakalimutan ang iyong ginawa. Habang buhay na galit ka doon sa isang tao, isinusumpa mo pa yung tao dahil sa tindi ng iyong galit, yun po ang pagkapuot. Meron pa po ba tayong pinapuputan? Nasa kamay. Baka po meron pa tayong
hindi mapatawad. Ito pag-aaway-away. Ito po, hindi po ito dapat nakikita sa isang iglesia o sa mga magkakapatid sa iglesia, yung pag-aaway-away. Yung ipapabarangay ng kapatid, si kapatid, kasabihan ng masasama yung kapatid. Pagsiselos. Kalimitan po ang pagsiselos sa isang buhay mag-asawa. Nagsiselos din tayo sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. Yan, pagkagalit. Ang lahat po ito ay gawa, bunga ng kasamaan, kasakiman, at pagkampi-kampi at pagkabaha-bahagi. Ang dami po mga bunga ng kasamaan na dapat wala na po tayo ganitong buhay. Sinulat ni Apostol Pablo ang nasa taas na talata para sa mga mananampalataya sa Galatia. Posible pa rin sa mga mananampalataya ang kumapit sa makasalanang uri ng buhay. Subalit, maliwanag na sinasabi ng Diyos na tayo ang mga sanga, dapat mamunga tayo ng mabuti. Posible pa raw, sabi ni Pablo, posible pa raw sa isang mananampalataya ang kumapit sa makasalanang uri ng buhay. Totoo po ito. Posible pa rin. Alam ko, sa mga oras na ito, marami pa rin tayo nagagawa ng mga pagkakasala sa Diyos. At sinasabi po ni Pablo na tayo yung mga sanga na dapat namumunga tayo ng mabuti. At pag hindi raw tayo namunga ng mabuti, aalisin ng Diyos tayo mula sa Kanya. Ihiwalay tayo doon sa puno. Si Jesus Christ po yung puno ng ubas. Tayo yung mga sanga. Kapag hindi po tayo nakitaan ng mabuting bunga, aalisin tayo sa puno at ihiwalay tayo. Kapag tayo nahiwalay, tayo po ay matutuyo. Matutuyo. At kapag natuyo na, anong ginagawa sa tuyo? Na sanga? Pinanggagatong. Pinanggagatong. Manatili po tayo nakakabit sa sanga at mamunga po tayo ng mabuti. Pangalawa, number 2, pagsisisi ang maghahatid upang mamunga ng kabanalan. Kaya nga po, ang tanong ko sa inyo kanina, kayo po ba ay nakapagsisi na ng matinding pagsisisi, yung lumuluhod talaga kayo sa Diyos dahil sa inyong nagawang kasalanan? Ang magandang katangian ay tanda ng tunay na nga ang magandang katangian ay tanda na tunay na nga sa Panginoon tayo ay nabago na. Ang mabubuting bungang ito ay makikita lamang sa ating buhay kung mayroon tayong tunay na pagsisisi. Noong tinanggap po natin ang Panginoong Hesus, tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan. At tayo po ay pinatawad ng Diyos. Dalawang uri ng pagsisisi. Una, makasarili. May mga taong nagsisisi dahil napahiya sila sa nabunyag ang kanilang mga kasalanan. May mga tao raw na nagsisi dahil
napahiya lamang sila at nabunyag yung kanilang kasalanan. Meron din mga nagsisisi dahil sa nabibigatan na sila sa kanilang kasalanan. Nagsisisi dahil nabibigatan na. Ganon din ang iba dahil sa negatibong kinahihinatnan ng kanilang ginawa. Yan. Nagsisisi sila dahil doon sa kanilang ginawa ay hindi ito nagbunga ng mabuti. Nahihirapan na sila kaya sila ay nagsisisi. Ang iba naman nagsisisi para mapagpala. Nagsisisi dahil naniniwala sila na maaari silang gantimpalaan ng mabuti. Ang motibo ng ganyang pagsisisi ay makasarili. Sa ating pong pagsisisi ay may tinitingnan po rin ng Diyos kung ano yung ating motibo. Hindi po tayo nagpahayag ng ating mga kasalanan, tayo po ay nakapagsisi na. Alam po ng Diyos kung ano yung ating motibo sa paghingi ng tawad sa Kanya. At sinasabi nga rito, yung iba nagsisisi dahil napahiya lamang sila dahil nahayag yung kanilang ginawang kasalanan. Gayun din, ang iba dahil nabibigatan na sila. Yung napipressure ka na, yung ginagamit na yung iyong ginawang kasalanan, at nagiging alipin ka na ng tao na, sige ka, pag hindi ka sumunod sa akin, sasabihin ko yung ginawa mo. Tulad yung nakapatay ng manok. Sasabihin sa lolo na napinatay niya ang manok, kaya sunod-sunod siya doon sa kanyang kapatid. At nagpasya siya na magsisisi siya, sasabihin niya sa lolo niya yung kanyang ginawa para siya ay makapamuhay na ng matiwasay at payapa. Ganun po minsan tayo. Meron tayong mga kasalanan na nagiging daan para tayo maging alipin, sunod-sunuran. At ang nais ng Diyos, makalaya tayo sa ganong kasalanan. Number 2, nakasentro sa Diyos. Yung una, makasarili. Pangalawa, nakasentro sa Diyos. Ang pagsisisi ay nagmumula sa pagkaunawa na sasaktan ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko hindi mo pinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Awit 51:4. Ito ang panalangin ni David nang magkasala siya sa Diyos. Nagsisi siya dahil alam niya na nasaktan niya ang Diyos at gusto niyang bigyan ng kasiyahan ng Diyos. Ulit, ito ang pagsisisi na nakasentro sa Diyos. Ito po pala yung pagsisisi na nakasentro sa Diyos, tulad ng ginawang pagsisisi ni Haring David. Si Haring David po bilang malapit sa puso ng Diyos ay nakagawa rin ng kasalanan. Kasalanan niya po sa babae. Natukso siya ng isang magandang babae. At nung malaman niya na siya ay nagkasala at nabigyan niya ng kalungkutan ng Diyos, siya po ay lubos na nagsisi. Siya po ay nagdamit ng sako, nagpakalbo, nagbuhos ng abo sa kanyang ulo. At hindi po siya kumakain. At ang gusto niya muling ibalik ang kasiyahan ng Diyos. Ganun po yung pagsisisi na nakasentro. Ganun po ba tayo magsisi? Na gusto natin ibalik. Kasi pag tayo pinagkasala, nawawala po yung paghalakan ng Lord sa buhay natin. Nalulungkot po ang Diyos kapag tayo po ay nagkakasala. Kapag tayo gumagawa ng
Hindi tama, nalulungkot po ang Diyos. At sa ating pong pagsisisi, sana maging layunin natin sa ibalik ng Diyos yung kanyang kagalakan para sa atin. Yun po yung tunay na pagsisisi. Pagsisising nakasentro sa Diyos. Number 3, huwad na pagsisisi. Sabi doon sa number 2, pagsisisi ang maghahatid upang mamunga ng kabanalan. Ito number 3, huwad na pagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi lang taus-pusong pagsisisi o nalulungkot sa mga kasalanan at maling nagawa. May mga taong katulad ni Esau na nagkaroon ng pagsisisi sa kanilang maling nagawa, ngunit hindi mababago nito ang kanilang ginawa. Dahil hindi lahat ng tao ay nakakaintindi ng tunay na pagsisisi. Maraming inuulit lang din ang parehong kasalanan na gusto nilang pawalan sa kanilang sarili. Ang maling pagkakaintindi sa pagsisisi ang dahilan din kung bakit maraming hindi nakapagpapatuloy na sumunod sa Diyos. Basahin po natin yung Hebreo 12. Hebreo 12:17. Alam ninyong pagkatapos ay hihiisip na sa kanyang ama na igawad sa kanyang pagpapalang na uukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pagsisikap at pagluha. Si Esau po ay nagkasala sa Diyos dahil ipinagpalit niya ang kanyang pagiging panganay sa pagkain. Yung po kasalanan na sabi nga, hindi na niya maibabalik dahil humihingi siya ng bendisyon sa kanyang ama na si Jacob, ngunit hindi na may gagawa dahil yung pagiging panganay ay naigawad na ng kanyang tatay kay Jacob. Si Isaac pala, si Isaac yung tatay ni Jacob at saka ni Esau. Ayan. Naigawad na ni Isaac yung pagiging panganay kay Jacob. Yun po yung kasalanan ni Esau. Ang maling pagkaintindi sa pagsisisi ang dahilan din kung bakit maraming hindi nakakapagpatuloy. Yan. Tayo po ba ay naiintindihan natin yung tunay na pagsisisi? O pag nakagawa tayo, Lord, sorry po, hindi na po mauulit. Pero kinabukasan, naulit na naman. Lord, sorry ulit. Kayo naman po ay Diyos na magpatawad. Alam ko po na panatawad niyo ako. Ay kung araw-araw po ganoon, ay baka lumagpas po tayo doon sa kota ng Panginoon. Ilang beses po ba tayo patatawarin? Sabi, 77 ulit. Ay baka po lumagpas tayo doon sa kota at hindi na po tayo mapatawad. Kapag paulit-ulit tayong nagkakasala at paulit-ulit din tayo humihingi ng tawad. Number 4, ang pagsisisi ay isang proseso. Para mas maintindihan ang tunay na pagsisisi, narito ang tatlong tuntunin mula sa Bagong Tipan. Pahayag. Ang tawag ay apokalipsis sa Griego. Ang ibig sabihin nito, upang matanggal ang takip o upang mabuksan, kalupsis covering
apo, remove. Ang tinutukoy nito ay tungkol sa Diyos na nagtanggal ng talukbong o takip sa ating mga mata para matanggap natin ang kaalaman na nagmumula sa maka-Diyos na perspektibo. Yan. Kailangan daw po maalis yung talukbong at makita natin o matanggal yung talukbong sa ating mga mata at matanggap natin yung kaalaman na nagmumula sa Diyos. Number 2, pagsisisi. Ang salitang ito na metanoia sa Griego, ibig sabihin, new understanding o bagong pag-unawa. Meta, new. New understanding, ito ay bagong pag-unawa o perspektibo na dumadating pagkatapos ng una. Ito ay bagong pananaw o mindset. Ibig sabihin ito, ang pagsisisi ay pagbabago ng isip. Hanggat hindi po nababago yung ating isip, hindi po tayo makapagsisi ng totoo. Kaya nga sabi, huwag kayong umayo sa takbo ng mundong ito, magbago na kayo ng inyong pag-iisip. Kailangan po unang-una nababago yung ating kaisipan. Natatransform yung ating kaisipan mula doon sa pagiging makasalanan ng isip tungo sa banal na kaisipan. Yung iwinawaksin mo na yung mga masasamang pumapasok sa iyong isip. Tunay po na maraming mga masasamang kaisipan na pumapasok sa ating isip. Ngunit hindi po ito magiging kasalanan kung hindi po ito natin ini-entertain yung masamang pumapasok sa ating isip. Huwag lang po nating hayaan na makapamugad sa ating isip yung mga masasamang kaisipan na pumapasok. Number 3, pagtalikod. Ang katumbas nitong salita sa Griego ay apestrito. Ang ibig sabihin, pagtalikod patungo sa bagong daan. Ang pagtalikod ay resulta ng kapahayagan ng pagsisisi. Yan. Kailangan po talikuran natin ng lungkusan yung kasalanan na hinihingi natin ng kapatawaran o pagsisisi. Kailangan wag na nating balikan. Pag tinalikuran natin, kailangan hindi na po natin siya babalikan. Iiwanan na po natin ng tuluyan yung kasalanan na hinihingi natin ng tawad sa Diyos. Kasama dapat ang tatlong ito sa pagsisisi sa harap ng Diyos. Kailangan natin tanggapin ang pananaw ng Diyos at unawain ang ating makasalanang kalagayan na kaya natin bumalik at lumakad sa kanyang kaparaanan. Kaya po ba nating lumakad sa kaparaanan ng Diyos? Yun po ang nais ng Diyos. Ipinaunawa po sa atin ng Diyos itong pagsisisi upang mayroon po tayong guide kung paano natin gagawin yung tunay na pagsisisi. Yung mensahe po ito ng Diyos ay para sa ating lahat. Dahil ako po'y naniniwala na tayo pong lahat ay nagkakasala at kailangan natin ng tunay na pagtalikod. Tatanggalin ng Diyos ang takip sa ating isipan sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng impormasyon na nagmumula sa maka-Diyos na pananaw. Yan. Ito pong ating mensahe ng Diyos ay isang magandang impormasyon para mabago po yung ating pananaw. Upang matanggap natin ang kaisipan ni Kristo nang makaya natin kalimutan ang ating mga kasalanan. Ito ang proseso ng tunay na pagsisisi na magdadala sa atin ng tunay na pagbabago. Tayo at ang Diyos ay parehong may papel sa pagsisisi.
Ang bahagi ng Diyos ay ipahayag ang kanyang kaisipan at kalooban at ang bahagi natin ay tanggapin at mamuhay ayon sa bagong pananaw. Yan, kailangan po tanggapin natin yung bahagi po na ito sa iyong ipahayag sa atin. Yung kanyang kaisipan at kalooban. At ang bahagi natin ay tanggapin yung pananaw ng Diyos. Tinatanggap nyo ba sa umagang ito yung pananaw ng Diyos, yung itinuro niya sa atin, yung proseso ng pagsisisi? At handa na po ba tayo na talikuran ang lahat ng ating mga kasalanan? Amen. Amen. Salamat po sa Diyos. Pagsasabuhay, naranasan mo na ba ang tunay na pagsisisi na ang Diyos ang sentro? Naranasan niyo na po yung tunay na pagsisisi? Amen. Amen. Ang Diyos po ang nakakaalam. Meron bang tunay na pagsisisi na hindi ginawa ng Diyos ang kanyang bahagi sa proseso? Naranasan niyo na po ba ito na hindi ginawa ng Diyos yung kanyang bahagi sa ating paghingi ng tawad? Ano po ba yung bahagi ng Diyos sa paghingi natin ng tawad, yung tunay natin pagsisisi? Ano po ang bahagi ng Diyos? Ang bahagi po ng Diyos ay yung kanyang kapatawaran. Siya po yung nakakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Dahil siya po ang Diyos. Siya lamang po nakakaalam ng lahat ng ating ginagawa. Sa totoo lang po, wala tayong may tatago sa Diyos. Maging yung ating iniisip, alam po lahat yan ng Diyos. Yung ginawa natin ng lihim, yung ginawa natin ng hayag, alam po yan ng Diyos. At ang sabi nga po sa Biblia, ipagbibigay sulit natin ang lahat ng ating ginawa. Sa pag-uukom po ng Diyos, doon po natin malalaman kung tayo ay nakabasa o hindi. Kaya dito pa lang po sa lupa, tiyakin natin na maganda po yung ating i-report sa Diyos. Na kapag tinignan ng Diyos yung ating mga gawa, ay makakapasa tayo. Ano po ba? Amen. Po, tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa inyong mensahe sa amin. Ipinaunawa mo po sa amin ang iyong pananaw tungkol sa tunay na pagsisisi. Pagsisising nakasentro sa iyo, O Diyos. Pagsisising handang talikuran ang aming mga kasalanan. At sana po, Panginoon, sa umagang ito, naging magandang mensahe ito sa buhay namin na pinapakita mo yung aming kalagayan. At sana nga po, Panginoon, tulungan mo kami na tunay na talikuran yung mga kasalanan na paulit-ulit po namin nagagawa, O Diyos. Kayo lamang po at ang aming sarili ang nakakaalam ng tunay naming relasyon, ng tunay naming mga ginagawa. At dalangin po namin, O Diyos, mapatawad mo kami at matalikuran na namin ang mga kasalanan ito. Thank you, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.